May dalawa pang bagong diskubring investment scams. Ang isa, ng biktima di mano na mga residente sa Batangas, habang ang isa pa, mga tiga Paranaque at Visayas naman daw ang mga naloko. Pinaghahanap na ang mga sangkot sa dalawang magkahiwalay na investment scams. May report si Chino Gaston. Isa na namang panibagong scam ang nadiskubre na nangangako ng 8 hanggang 10% tubo sa loob lang ng 20 araw. Ganito kalaki ang ipinangakong interes sa mga investor ng AgriPoint Enterprises na pagmamay-ari umano ng mag-asawang Vincel at Ana Fatima Pedernal. Noong una raw, naibabalik pa ang interest payments sa mga investor mula sa Padre Garcia, Batangas. Pero kalaunan, bigla na itong nahinto. Palibasa, kamag-anak ko yung si Vincel Pedernal. Nagtiwala naman ako na akala ko kasi maganda yung offer nila na magiging interest ng aking pera. Kaya napilitan akong ipasok dyan ang aking pinaghirapan. Almost 27 years kong pinaghirapan na yun. Hindi kaagad kami nakapaghabla sapagkat ang damdamin ng mga kasamahan na apektado din, kasamahan po ni Vincel na apektado din, ay mukha namang sa pangako ng Vincel, babayaran naman yung interest at isosoli naman yung kapital. Sa makatuwid, kami po ay nakumbinsi pa rin. Ang pakilala raw sa kumpanya, supplier umano sila ng plastic resin sa isang malaking manufacturing company. At ang pera mula sa mga investor, ginagamit daw na puhunan pambili ng produkto sa China. Ipinakita pa nga raw ng mga Pedernal ang mga purchase order receipts na nagkakahalaga ng 100 milyong piso kada delivery. Pero nadiskubring peke pala ang mga ito. Ay minsan nga nag-iisip na ako na gumawa na rin ng masama dahil halos lahat ng kinita ko sa Saudi Arabia di yan napapunta. Sinubukang tuntunin ng GMA News ang mag-asawang Pedernal pero walang tao sa ipinapagawa nilang bahay sa Padre Garcia. Akin yung babaw. Alin niyo sa inyo? Sa bayaw ko siguro yung Alin? Yung second floor. Tinatayang nasa mahigit 1 bilyong piso raw ang nakuha ng mag-asawa sa mga biktima. Nagdadalawang isip sila na ituloy dahil hindi makita nga ang suspect at talagang nawawalan sila ng pag-asa. Sa ngayon naglabas na ng warrant of arrest laban sa mag-asawang Pedernal. Sa Paranaque naman at ilang bahagi ng Visayas, pinaghihinalang ng biktima ang kumpanyang Pilipinas Productions Entertainment and Recordings Incorporated. 30 hanggang 100% interest daw ang ipinangako sa kanila ng itinuturong may-aring si Julio Jaime. Isang barangay kagawad at presidente ng Barangay Councilors League of the Philippines si Jaime, kaya agad daw nagtiwala ang mga investor. Yun, inipo ng pera ng mga anak ko para nga sa December na usapan na bayaran. Ngayon, na-scam nga ito, kaya medyo sumama ang pakiramdam ng loob. Maghahanap mamuli ng pera para pambayad. Best friend namin yung kapatid. Kababata namin since high school. So, tiwala kami. Kanina, sumugod ang mga nagngangalit na investor sa bahay ni Jaime. Hunyo pa lang daw, hindi na sila nababayaran. Naroon naman ang pamangkin ni Jaime na si Peter Estonilio. Pero maging siya raw, biktima rin. Yung 50K lang po yun. Paano ka nagkaroon ng 50,000? Yun sa tropa po yun, sa tropa ko dun sa province namin. Pinasok nila tong problema, sana malutas din nila. Natagpuan naman sa home office ni Jaime ang ilang dokumento at tseke ng iba nagkakahalaga ng hanggang 700,000 piso. May listahan din ng mga puhunan at interes. Lahat ng sumasali dito sa sa Philippines Production, lumabas. At siya, kausapin niya kami kung ano yung problema at huwag siya magtago. Dumulog na sa Department of Justice sa mga biktima para hindi makalabas ng bansa si Jaime. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Jaime pero hindi niya sinagot ang aming mga tawag at text. Chino Gaston, GMA News.